Good morning po sa bawat isa. Handa na po ba tayo tumanggap ng pagpapala ng salita ng Diyos? Amen? Ang salita ng Diyos ay pagpapala sa mga buhay natin. So, nais ko pong simulan ito sa isang tanong na ano nga ba ang pinakamahalagang dapat nating gawin sa panahon natin ngayon? Sa kahit anumang mga pinagdadaanan natin. Tayo ay manatili sa Diyos, mga kapatid. Kahit ano pa ang itanong mo sa akin, ang pinakamahalaga pa rin at sabihin mo na sa akin ang pinakamabigat na sitwasyon na meron ka, ang sasabihin ko, manatili tayo sa Diyos. Manatili tayo sa Diyos. So sa umagang ito, pinamagatan ko po itong manatili sa Diyos. So ito po ay ating lilinawin, no? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pananatili sa Diyos? At bakit ito ang pinakamahalagang gawin natin sa panahon natin ngayon? Ang ating pong text ay nasa John 15, verse 11, chapter 15, verse 1 hanggang 11. Tayo po lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos at basahin po natin. Ang sabi po diyan, sinabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga. Sangang mamumunga para lalong mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sangang malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Ang mga taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Ang hindi mananatili sa akin tulad ng mga sangang itatapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at iahagi sa apoy para sunugin. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Napararangalan ng aking ama kung mamumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay may papakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking ama, kaya nananatili sa akin ang kanyang pag-ibig sa akin. Sinasabi ko sa inyo ang bagay na ito para magalak kayo. Katulad ko at malubos din ang inyong kagalakan. Saglit po tayo manalangin. Muli po kami lumalapit na may pagpapasalamat sa inyo, dakilang Diyos at Ama namin nasa langit. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po ang salita mo ang tunay na katotohanan, Panginoon. Ang salita mo ang tunay na madidependihan namin, Panginoon. Lalo na sa panahon na ito. Ang aming pong dalangin, Panginoon, patuloy nga, Panginoon, tulungan mo kami. Kayo po ang gumawa sa aming kalagitnaan ngayon. Kayo po ang magbukas ng aming mga puso. Kayo po ang magbigay po sa amin ng pagkaunawa sa iyong mga salita, Panginoon. At Lord, mangyari po sa amin ang sinasabi na yung salita. Sa aming pakikinig, dadating ang pananampalataya sa aming mga puso. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. Ayan. Ayan. Katulad nga po ng tanong ko kanina, no?
bakit pinakamahalaga na tayo ay manatili sa Diyos? At ano ba ang ibig sabihin ng pananatili o manatili sa Diyos? So, kasi po talagang marami po akong naririnig na sinasabi nila na sila naman ay nasa Diyos. Hindi naman sila nakakalimot, nagpe-pray naman sila sa gabi, naaalala naman nila ang Diyos. Pero ito nga ba ang pinakakatunayan ng isang tao ay talagang nananatili sa Diyos? Kasi talaga pag binasa nyo, ang ganda-ganda ng pwedeng mangyari ng isang tao na totoong nananatili sa Diyos, mga kapatid. Kaya napakaganda na pag-aralan natin ito. At makita natin talagang Diyos ang kailangan natin, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. No, bakit nga ba na napakahalaga na sa Diyos tayo manatili, mga kapatid? Number 1 po, sa akin pong pag-aaral dito, nakita ko po, dahil po si Jesus ang pinagmumula ng lahat. Si Jesus ang pinagmumula ng lahat ng mabubuting bagay. Nasa Diyos ang lahat ng kailangan natin. Inihalin tulad niya ito, no? Ang sabi sa verse 1, ang sabi roon sa verse 1, sinabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ito ay inihalimbawa niya ang isang puno ng ubas. No? Pinakita niya rito, katulad ng mga sanga, yung mga sanga ay hindi nag-i-struggle. Sila ba ay lalaki? Sila ba ay mamumunga? Bakit? Kasi nakadepende sila saan? Sa puno. Ang puno ang talagang pinagmumulan ng kanilang buhay, ng kanilang bunga, ng kanilang paglaki. Ganon din tayo, mga kapatid. Dapat maintindihan natin ito. Dapat makita natin ito na sa Diyos, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kailangan natin dito sa mundo, mga kapatid. Sa Diyos, makakasumpong tayo ng lahat ng kailangan natin. Sinasabi diyan, mga kapatid, yun po sinasabi niya, bakit inihalin tulad niya, no? Sa puno ang kanyang sarili at tayo mga sanga. At sabi nga, ang Diyos Ama ang nag-aalaga, mga kapatid, no? Bakit nga ba, no? Talaga ba sa Diyos, talaga ba sa Panginoon lahat ang solusyon sa lahat ng sitwasyon natin? Alalahanin natin, no? Sabi nga doon sa Roma chapter 3 verse 23, ano po ang sabi roon? Lahat tayo ay nagkasala. Walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Pero ano ang ginawa ni Jesus sa bagay na ito na problema natin? Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Di ba nung tinanggap natin si Jesus, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Tapos sa Roma chapter 6 verse 23, alam ko po, familiar na sa inyo to. Gusto kong alalahanin natin to. Ano ba ang ginawa ni Jesus sa buhay natin? Ano ba? Muli natin alalahanin ito, mga kapatid. Upang makita natin na sa Diyos talaga lahat ng gagaling, mga kapatid. Ang sabi sa 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. No? Dahil sa kasalanan, saan tayo? Papunta tayo sa walang hanggang kapahamakan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon tayo ng kamatayan spiritually. Tayo ay nahiwalay sa magandang plano ng Diyos. Pero anong ginawa ng Panginoon? Anong ginawa ng Diyos sa buhay natin? Di ba? Iniligtas tayo sa walang hanggang kapahamakan. Ang ipinalit, Hindi walang hanggang kapahamakan, kundi buhay na walang hanggan. Roma chapter 6 verse 23. Ang sabi sa John 3:16, alam na natin to. Sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng libutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalatay, di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Sa kabila ng ating kasalanan, anong ginawa ng Diyos? Minahal pa rin tayo ng Diyos. Pinatunayan niya yon. Ipinadala niya yung kanyang kaisa-isang anak. Para Para hindi tayo mapahamak. Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kapahamakan, kundi buhay na walang hanggan. Saan ang galing yun? Diyos pa rin ang nagbigay.
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa John 1:12, bibilisan ko po kasi marami itong verse. Kaya si BJ siguro, no? Kaya God bless you, BJ. Ang daming verse. Ayan, ano po ang sabi sa John 1:12? Ngunit ang lahat ng tumanggap at mampalatay sa Kanya, binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Nandahil sa Panginoong Hesus. Tayo ngayon, anong meron tayo? Tayo ngayon ay merong personal relationship sa Diyos Ama. Ano yung relasyon natin? Tayo ay mga anak. Di ba? Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ngayon, ibinalik yung original plan ng Diyos sa atin. Nilikha tayo para maging pamilya ng Diyos. Nilikha tayo para magkaroon tayo ng closeness, maging malapit tayo sa Diyos. Yan din yung ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. John 14:6. Ano yung John 14:6? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. No, di ba? Binigyan tayo ng assurance dahil sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, makakapiling natin ng Diyos. No, makakapiling natin ng Diyos. Binigyan tayo ng mga assurance dahil sa Panginoon, mga kapatid. Dahil sa Panginoong Hesus, no? Pwede na tayo makipag-ugnayan sa ating Diyos, Ama na nasa langit. Sa John chapter 6 verse 35, ano ang sabi diyan? Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Ang sino mang lumalapit at sumasampalataya sa akin ay hindi na magugutom o mauuhaw kailanman. No? Ano po yung sinasabi rito ng Panginoon? No? Yung hindi kayang punuin ng bagay ng mundong ito. No? Sapagkat tayo hindi puro pisikal. Kahit ano pa kaganda ang mangyari sa buhay mo, kahit magkaroon ka pa ng maraming pera, pero yung iyong pagkataong panloob na hindi natutugunan yan, hindi kayang tugunan yan, even ang pamilya mo, hindi kayang tugunan ang pangangailangan mo espiritual. Diyos lang ang pwedeng tumugon yan. Kaya nga, dahil sa Diyos, tayo ngayon, di ba? Tayo ngayon, kahit simple lang ang buhay, masaya tayo. Ay, simple lang ang buhay. No? Masaya. Nakakaramdam tayo ng tinatawag ng kakumpletuhan. Bakit? Kasi nasa atin ang Diyos. Pag wala ang Diyos, hindi ka makakaramdam ng kakumpletuhan sa buhay mo. Kahit saan ka makarating. Kahit ganong kalaking pera ang hawakan mo, pag wala ang Diyos sa buhay mo, wala po, mga kapatid. Kaya sinasabi ng salita ng Diyos, ako ang tinapay ng buhay. Kapag, sabi ron, hindi na magugutom, hindi na mauuhaw. Alam nyo, maraming tao ang gutom, uhaw. Mga kapatid, hindi nila alam. Akala nila, yung gutom at uhaw na meron sila, akala nila, ang makakatugon doon pera. Ang makakatugon doon, yung mga bisyo, ang makakatugon doon, ay mga material na bagay. Pero hindi po. Katulad ng lagi ko sinasabi, sa puso natin, may isang kwarto, ang Diyos lang ang pwedeng magpuno. Walang pwedeng magpuno niyan. Diyos lang, mga kapatid. Diyos lang. Ang sabi sa John 10:10, ano ang sabi sa John 10:10? Dumating ang magnanakaw, para lang magnakaw, pumatay, magwasak. Ngunit, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Ngunit, dumating ako, sabi ng Panginoong Hesus, upang magkaroon kayo, ano sabi dyan? Ang mga tao ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yun po yung binigay ng Diyos. Yun po yung gustong ibigay ng Diyos sa atin. Naghahanap tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Naghahanap tayo ng magandang pagbabago. Saan natin nahanap? Alam nyo, sa Diyos, pwede niyang ibigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga siya nagpunta rito. Hindi lang siya na para sa ating mga kasalanan. Namatay siya sa kabuuang mga pangangailangan natin. Alam niya nasa mundo tayo. Alam niya kailangan natin ng pera. Alam niya kailangan natin ng pagkain. At alam niya at kaya niyang tugunan ang lahat ng yan. Kaya nga sabi niya, nagpunta siya rito para bigyan tayo ng isang ganap. Ibig sabihin, nagpunta siya rito. May kakayanan siyang ibigay. Ikumpleto yung pangangailangan natin. John 10:10, mga kapatid.
sa John 10:11, 13, sabi diyan, ako ang mabuting pastol. At ang isang mabuting pastol ay handang mamatay sa kanyang, handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Hindi siya katulad ng bayaring pastol ng mga tupa sapagkat ang ganitong tagapagbantay ay tumatakas at iniiwan ang mga tupa kapag nakakita ng asong lobo na paparating. Kaya sinasalakay ng lobo ang mga tupa at nagkakawatak-watak sila. Tumatakas siya dahil sa bayaran lang siya at walang malasakit sa kanyang mga tupa. Mga kapatid, bakit ang Diyos? Bakit ang Diyos ang kailangan natin ngayon? Bakit ang Panginoon ang kailangan natin? Si Jesus ang mabuting pastol. Si Jesus ang mabuting pastol. Pwede niya tayong i-guide. Ano ba ang pastol? Ano ba ang ginagawa ng pastol? Ang pastol ay nasa una ng mga tupa. Ano ang ginagawa ng tupa? Ang mga tupa susunod lang sa pastol. Kasi ang pastol ang may responsibilidad kung saan sila dalhin, kung anong papakain sa kanila. Ang pastol ang naghahanap ng magandang kakainan nila, magandang sisilungan nila, ligtas na lugar na kanilang pagpapahingahan. At pag nakita ito ng pastol, at tawagin niya ang mga tupa at doon dadalhin, mga kapatid. Kailangan natin ng mag-guide sa atin. Lalo na sa panahon natin ngayon. Ang Panginoon nga, nung siya ay nabubuhay dito, nung siya ay nangangaral, sinabi niya, tumingin siya sa maraming tao. Alam niyo, inihalin tulad niya talaga tayo mga tao. Sabi niya, ang katulad natin, katulad ng mga tupang, walang pastol. Kaya nga, walang pastol. Kaya nga, kung ano-ano nagagawa natin. Nakakaroon tayo ng mga maling desisyon sa buhay. Bakit? Sino nag-guide sa atin? Wala. Tayo yung sarili. Tayo nagdidesisyon sa sarili natin. May limitasyon tayo, mga kapatid. Kaya nagkakamali tayo. Sa totoo lang, mga kapatid, hindi lahat ng mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin ay galing sa Diyos. Ang karamihan, lahat ng mga hindi maganda nangyayari sa buhay natin, bunga ng mga desisyon, mga maling desisyon na meron tayo. Hindi ang Diyos. Pero ang Diyos, willing siya tayong i-guide. Willing tayong pangunahan ng ating Panginoon. At ang Diyos at ang Panginoon, ang mabuting pastol. Huwag nating kalimutan. Mabuting pastol ang Panginoon. Mabuting pastol ang Diyos. Pinatunayan niya na yan. Kaya niyang ialay ang buhay niya sa tupa. Ginawa na yan ng Panginoon. Inialay niya na ang buhay niya para patunayan seryoso ako sa inyo. Kung sinasabi niyong mahal niyo, kung sinasabi niyo, mahal mo ba ako, Lord? Pinakita ng Panginoon yan. Inialay ng Diyos Ama ang pinakamamahal niyang anak. Inialay ng Panginoong Hesus yung buhay niya para sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Matthew 11:28. Anong sabi diyan? Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na nahihirapan, nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mga kapatid, nabibigatan ba tayo? Sobrang bigat na ba ng problema natin? Ano bang kayang gawin ng Diyos? Kaya tayong bigyan ng kapahingahan. O saan tayo lalapit? Diba? Minsan yung nilalapitan natin, nadadagdagan pa yung problema natin. Minsan yung ina-expect natin, yung talagang expect, tutulungan ako nito, hindi ako bibigoy. Pagdating doon, paglapit mo, di ba? Lalo tayo nabigatan, inaasahan pa naman kita. Di ba? Di ba? Pero ang Panginoon, ang Panginoon nagyayakag pa. Sinasabi sa atin ng Panginoon, kayo, ang bibigat na ng mga sitwasyon nyo, kung saan ang Panginoon nagpupunta, andito lang ako! Andito lang ako! Sabi ng Panginoon, kaya ko kayong bigyan ng kapahingahan.
kapayapaan. Saan tayo pumupunta? Diba? Nakita niyo na ba kung gaano gusto ng Panginoon manatili tayo sa Diyos? Ang pinakamahalagang dapat gawin, ang Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Manatili tayo sa Diyos. Kumapit tayo sa Diyos. Diyos kasi ang may magagawa sa buhay natin. John 14:27, huwag kayong mabagabag. Huwag kayong matakot. Dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan binibigay ng mundo. Maraming tao naghahanap ng kapayapaan. Saan nila hinahanap? Hinahanap, maaari, sa barkada, hinahanap sa bisyo, hinahanap siguro ng kapayapaan ko sa Amerika, ang kapayapaan ko, ang gulo-gulo ng bansa eh. Sa Amerika na ako, siguro papayapa ako doon. Hindi po. Kahit saan, may problema. Kahit saan ka pumunta, may problema. Nasa mundo ka eh. Ito ang problema natin andito sa mundo. Sabi na ng Panginoon yan, makakaranas tayo ng mga problema dito sa mundo. Pero anong solusyon? Pag tayo dumadating sa mga ganyan, ang Panginoon, sabi na, huwag kang mabagaba. Ang Panginoon, kahit tayo bigyan ng kapayapaan, kapayapaan hindi kaya bigyan ng mundo. Ang mundo, ang kapayapaan, binabayaran. Pero binayaran mo ng kapayapaan, pansamantala lang. Di ba? O siya, sige, okay. Pumayapa ka ng konti. Oh, di ba? Nakainom ka ng konti, sumaya ka ng konti. Masaya ako ngayon, nakainom mo. Nawala yung problema ko. Oh, ngayon nakatulog ka. Pagising mo, nawala ba problema mo? Andoon pa rin eh. Lalo pang nabigat. Bakit? Wala kang iuwing pera. Nagastos mo kasi. Kasi pagka, alam mo, sinasabi ko to kasi ako naging manginginom din eh. Pag sumobra ka na sa inom, mayabang ka na eh. Bili pa. Ubusin niya. Enjoy. O, di ba? O, pagising mo, o, di ba? Nadoble. O, yun, tama si Kuya Orly. Wala ka ng kapayapa, masakit pa ulo mo. O, di ba? O, saan ba dapat tayo lumapit? Sa Panginoon. Ang Panginoon nagbibigay ng totoong kapayapaan. O sino rito ang walang problema? O, di ba? Ilang beses ko ito tinatanong, no? Sino rito walang problema? O, natatakot kayo kasi alam nyo, titira ako sa inyo. O, di ba? O, ibig sabihin, lahat may problema. Pero nakakapagtaka, puro kayo nakangiti. Punong-puno kayo ng kapayapaan ng Diyos. Kahit may problema, nakakahalakhak tayo. Dahil alam natin, may Diyos tayo. Oh, palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, si Jesus ang nagbabago. Oh, gusto ba natin ang pagbabago? Saan ba natin hinahanap ang pagbabago? Minsan, kaya yung pagbabago ang tagal. Kasi Diyos ang pinagmumulan ng pagbabago. Ang sabi doon sa John 15, chapter 15, verse 2 and 6, ang sabi diyan, pinuputol niya ang aking mga sanga hindi namumunga. Nililinis niya ang bawat sanga na mumunga para lalong mamunga. Malinis na kayo dahil sa mga salitang sinasabi ko sa inyo. Verse 4, manatili kayo sa akin. Ako'y mananatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sangang malibang nakakabit ito sa puno. Ganon din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang aking mga sanga. Ang taong nananatili sa akin at ako rin sa kanya ay mamumunga ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Verse 6, ang hindi nananatili sa akin tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo. Pagkatapos itinitipon, inihahagi sa apoy
at para sunugin. So, ibig sabihin, pag nasa Panginoon tayo, magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na pagbabago. Pag sinabi, ano may pamumunga na yan? Paano ba natin i-apply yan? Mga kapatid, nakita ko yan sa mga pagbabago sa buhay natin. At hindi lamang basta pagbabago, magandang pagbabago, mga kapatid. Si Jesus ang pinagmumulan ng magandang pagbabago. Kaya nga sinabi diyan, sa sarili natin, kaya ba? Hindi. Sabi diyan, kung wala ang Panginoon, kung hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Mahihirapan tayo. Kaya nga sa verse 6, ano nangyayari pag wala tayo sa Panginoon? Sabi nung, pag sinabi, inihantulot sa hiwalay na sanga, ano ba isabihin to? Ang buhay natin, nawawala ng kabuluhan. Ang buhay natin, walang direksyon. Ang buhay natin, walang purpose. Mga kapatid, ang buhay natin parang yun at yun pa rin. Bakit? Wala kasi ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, ang Panginoon ang pinagmumulan ng lahat ng magagandang pagbabago sa buhay, mga kapatid. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sino bang nakikristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya, mga kapatid. Ang Diyos ang nakakapag-alis ng mga bagay na gusto nating mabago sa buhay natin. Ang sabi niya, ang sino man nakikristo, ang sino mang nananatili sa Diyos, makakaranas ng pagbabago sa buhay niya. Magandang pagbabago. Mula sa mga sarili natin hanggang sa panlabas na pagbabago, kayang ibigay ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Pangatlo, si Jesus ang Panginoon. Si Jesus ang Panginoon. Ang sabi sa John 15 verse 7-8, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Na pararangalan ng aking Ama kung namumunga kayo ng sagana sa ganitong paraan na ipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo. Si Jesus ang Panginoon. Kaya nga sinabi diyan, ang manatili kayo sa akin sa pamamagitan ng pananatili natin sa kanyang salita. So, ibig sabihin, mga kapatid, yes, walang tatanggi sa mundong sa bansa natin. Walang tatanggi. Si Jesus ba ay Panginoon? Oo, Panginoon si Jesus. Pero ginawa mo naman siyang Panginoon ng buhay mo. Nag-isip. Di ba? O, ano po yun? Hindi lang siya Panginoon. Siya nga po yung ginawa. Pinadala siya ng Diyos Ama upang maging Panginoon ng mga buhay natin. At pag sinabing Panginoon, tayo ay nagpapasakop. Tayo ay sumusunod sa Kanya. Nagpapasakop tayo sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin. Ngayon ba, Panginoon na ba si Jesus sa buhay natin? O bisita pa rin? No? Di ba? Malaking kaiba ng Panginoon at bisita. Di ba? Yung bisita, hindi siya pwedeng gumalaw ng gusto niyang galaw sa loob ng tahanan. Bisita lang siya. Pero pag ang Panginoon ang pupunta ang Panginoon kung saan, opo. Bakit? Panginoon siya. Panginoon siya. Kinikilala mo siya, may pag-aari ng buhay mo. Kaya, kahit anong gawin niya sa buhay mo, sige Lord, hayaan ko kayo. Ikaw ang Panginoon ko eh. So, yun po, no? Kaya nga, ano ba ang ibig sabihin ng pananatili sa Diyos? Ang isang palatandaan, isang matibay na palatandaan at katunayan na tayo talaga nasa Diyos. Pag ang Panginoong Yesus ay ginawa natin Panginoon ng buhay natin. Wala na po, no? Pinapakita dyan. Madali kasi sabihin, ako ay nasa Diyos eh. Ay, naniniwala ako sa Diyos. Eto, sorry, sinasabi ng salita ng Diyos. Maging ang diablo. Ang diablo naniniwala rin sa Diyos. Nananampalataya. Nanginginig pa nga ang diablo.
Oh, di ba? So, anong pagkakaiba? Di ba? Ang pagkakaiba, yung pagsunod. Yun ang wala ang dyablo. O, di ba? So, kaya lililinaw dito, kaya napakalaga. Kaya nga, nag-aaral tayo eh. Bakit ba tayo nain dito? Para matuto. Hindi para lang kumuha ng impormasyon. Pag tayo kumuha ng impormasyon, alam nyo, dadating ang araw, hindi na diretso ang lakad mo. Sa sobrang bigat ng natanggap mo, pero hindi mo ina-apply, alam mo ang lakad mo? O yan, mga Asya, tingnan nyo ha, yung mga lakad ng mga kapatiran natin dyan. Ang lakad nyo ganyan na. Tawagin nyo ako. Pero hindi, no? Wala niya sa J.G. Noveleta. Sabihin mo sa kakatabi mo, hindi ikaw yon. O, di ba? O, kayo naman eh. Akala nyo eh. Hindi pa ako tapos eh. O, ayan. Si Jesus ang Panginoon, mga kapatid. Ang sabi sa awit 23, alam nyo, gusto kong basahin to. Isang verse lang nilagay ko dyan eh. Ang sabi dyan, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anuman. Gusto kong basahin ito. Sige, babasahin ko lang kasi ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. One to 6 lang yan. Ay, ayan, tika. Ayan. Oh, ito na. Ayan. Oh, pakinggan nyo, ha? Bakit? Dapat manatili tayo sa Diyos. Ang sabi rito, ang Panginoon ang aking pastol. Hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan, patungo sa tahimik na batisan, ako'y kanyang inaakay. Panibagong kalakasan, ako'y kanyang binibigyan. Pinapatubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. Verse 4, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot. Dahil kayo ang aking kasama, ang dala ninyo'y pamalo, ang sa akin ay nag-iingat, ang inyo namang tungkod, ang gumagabay at nagpapagaang sa aking kalooban. Verse 5, ipinaghahanda niyo ako ng piging sa harapan ng aking mga kaaway. Pinapahiran ninyo ng langis ang aking ulo, tanda ng inyong pagtanggap at parangal sa akin, at hindi nauubusan ng laman ang aking inuman. Verse 6, tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako ay nabubuhay. Titira ako sa bahay ninyo, Panginoon, magpakailanman. Ang ganda sa English niyan, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, mga kapatid. Oh, saan pa tayo pupunta? Saan pa tayo mananatili, mga kapatid? Oh, sa Diyos pala. Ang Diyos ang kayang magbigay sa atin ng magandang buhay, mga kapatid. Magandang buhay ang ino-offer ng Panginoon sa atin. Jeremiah chapter 17 verse 5. So tingnan natin yung kabaliktaran. Kasi dapat makita rin natin. Kung di pa tayo, parang hindi pa tayo makapag-desisyon na, teka, mag-iisip pa ako, pastor, kung gagawin ko siyang Lord ng buhay ko. Mag-iisip pa ako. Mag-iisip ka pa. Ayan. Ano sabi siya sa Jeremiah chapter 17 verse 5 to 8? Sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yan, no? At nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Oh, walang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain. Walang ibang
nakatira. Pero, verse 7, pero mapalat ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog, na mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganganib. Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga, mga kapatid. O, di ba? Saan pa tayo? Saan pa tayo, mga kapatid? Nagdadalawang isip pa ba tayo? Na, hindi muna ako sa Panginoon. Mag-iisip ako. O, di ba? Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Last, pang-apat, si Jesus at ang kanyang pag-ibig. Si Jesus at ang kanyang pag-ibig. Sabi sa John 15 verse 9 to 11, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Verse 10, kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig sa akin. Verse 11, sinasabi ko sa inyo ang bagay na ito para magala kayo at katulad ko at malubos ang inyong kagalakan, mga kapatid. Malubos. So, mga kapatid, saan mo gustong mag-stay? Sa taong hindi nagmamahal sa iyo? Di ba? Sa taong hindi totoo sa iyo? Saan mo gustong mamalagi? Ang Diyos, sinasabi sa atin. Ano sinasabi ng Diyos? Mahal kita. Anong klaseng pagmamahal? Sinabi ng Panginoon, kung paano ako minamahal ng Ama, ganon ko kayo minamahal. Oh, anong klaseng pag-ibig ang gusto mo? Diba? Tayo gusto natin yung pag-ibig na wagas di ba? Yung hindi tayo lolokohin, hindi tayo lalamangan, hindi yung pag nakatalikod tayo, no? Mahal tayo pag nakaharap. Pag nakatalikod tayo, galit na atin. O, di ba? Ang Diyos hindi. Ang Diyos talaga pag sinabi, mahal kita, mahal kita. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. At alam nyo, ano ang kayang gawin ng Diyos? Yung pag-ibig niya, pag tinanggap natin siya sa buhay natin, ang pag-ibig niya, sabi rito, para magala kayo katulad ko, malubos din ang inyong kagalakan. Mga kapatid, ang kakompletuhan ng buhay ay nasa Diyos, mga kapatid. Sa Diyos natin masusumpungan ang mararamdaman mo na ikaw ay kompleto. Pero kung wala ang Diyos, kahit saan tayo makarating, hindi tayo makakaramdam ng kakumpletuhan ng buhay natin. So mga kapatid, ano yung tinuturo sa atin ng Panginoon sa umagang ito? Anuman ang mga sitwasyon na meron tayo, anuman ang mga nangyayari sa paligid natin, manatili tayo sa Diyos. Ang Diyos ay may magagawa sa buhay natin. So ano yung challenge ng Lord na iniiwan sa atin sa umagang ito? Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayong makinig. Magpatuloy tayong sumunod. Magpatuloy tayong magpasakop sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay natin. Meron tayong mabuting pastol. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Makakaasa po talaga tayo, mga kapatid. Ano man ang mga pinagdadaanan natin. No? Hanggang nasa mundo tayo, may problema. Tama? Nawawala ba ang problema? Wala. Kahit saan tayo pumunta, may problema. Minsan nga, katatapos lang di ba? Parang uupo ka lang. Sabi mo, ay, walang problema, ay. Tok, 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 tok. Ay, bayad niya. Meron pa pala akong utang doon, hindi ka na mabayaran. Di ba? Pero kahit ano man yan, sa Diyos,
laging may pag-asa tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, patuloy natin awitan ng Panginoon. Magpuri tayo. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Alam ko, in-encourage tayo ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Lord, sa araw na ito, binibigyan mo kami ng katiyakan, Panginoon, na kung kami mananatili sa inyo, sagot nyo kami, Panginoon. Kayo ang bahala sa amin. Lord, sa umagang ito, Panginoon, patuloy rin po, Panginoon. Alam ko, nananampalataya ko, hindi mo lang nais kami i-encourage na yung salita. Sa umagang ito, nais mo pong kumilos sa buhay ng mga kapatid ko. Nais mong katagpuin ang kanilang mga pangangailangan sa oras na ito, Panginoon. Ganyan kakabuti, Panginoon. Ikaw ang mabuti namin pastol. Sabi na yung salita, Panginoon, ikaw ang aming mabuting pastol, hindi kami magkukulang. Sa umagang ito, mga kapatid, ano ang mga sitwasyong pinagdadaanan natin?
Ano ang nararanasan mo ngayon, kapatid? Sa umagang ito, humanda ka. Magkaroon ka ng pananampalataya sa Panginoon. Nakakatagpuin ng Diyos ang iyong pangangailangan sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah, O God. Sige, itaas mo yung kamay mo. Ikaw na meron kang sitwasyon. Hallelujah. Panginoon, nakikita niyo po ang mga nakataas na kamay. Kinikilala nila ang pangangailangan nila sa iyo, O Diyos. Lord, Ikaw ang aming mabuting pastol, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, I pray, Panginoon, patuloy, Lord, na maranasan nila, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay, nakikilos, Panginoon, sa bawat sitwasyon na meron po sila ngayon, O God. Lord, mga problema sa kaisipan, mga problema sa puso, mga nabibigat ang puso, Panginoon. O God, anuman, Panginoon, ito, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, hindi namin pinapayagan ang anumang gawa ng kaaway sa oras na ito. Amin pinalalaya sa oras na ito, sa buhay ng bawat isa, sa pangalan ni Jesus. Sa oras na ito, Panginoon, ang amin pong kinakalagan ay ang kalooban mo ang maganap sa oras na ito. Mangyari po sa oras na ito. Maranasan ka ng bawat isa, Panginoon. Maranasan ang mga nabibigatan ng kapayapaan mo, Panginoon. Maranasan ang mga nangangailangan ang provision mo sa oras na ito. Maranasan ang mga may sakit ang kagalingan sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Pinalalayas namin anumang uri ng karamdaman. Hindi namin tinatanggap yan. Binayaran na ng aming Panginoong Jesus ang aming mga karamdaman. Binigyan niya kami ng kagalingan. In the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, Panginoon, salamat po, Diyos. Napakabuti niyo sa amin, Lord. Hallelujah. Salamat. Tinatanggap namin ngayon ang iyong pagkilos, ang iyong pagtulong, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan ngayon, O Lord. Lord, hayaan mo po na ang bawat isa ay talagang uuwi na ramdam ang kagaangan, ramdam ang kapayapaan na galing sa inyo. Lord, ramdam ang pag-asa, Panginoon. Lord, mag-witness ka sa mga puso nila na lagi na sa iyo may pag-asa, Panginoon. Sa iyo walang imposible, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, sumaatin po lahat ang kapayapaan ng Diyos. Sumaatin sa lahat ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Sumaatin lahat ang masaganang tulong ng Diyos. Higit pa sa ating hinihingi. Higit pa sa ating iniisip. Hallelujah! Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat po, salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Amen!